Okay, kamusta mga kabanghelyo? Um, Samahan niyo ulit ako makinig ng salita ng Diyos. Nagtapos tayo sa Genesis 19. Ngayon simulan natin sa Genesis 20. Pero bago natin simulan, i-share ko muna sa inyo tong verse na to. Ang verse na to tungkol sa hinandog ni Papa Jesus ang kanyang sarili para linisin nating mga kasalanan. Ginawa niya to para sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Mga Hebreo 10 verse 10. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng sarili niya. Tara mga kabanghelyo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Genesis Kabanatang 20. At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur, at siya'y nakipamayan sa Herar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Herar ay nagsugo at kinuha si Sara. Datapwat na paroon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay dilit ibang isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid? At si Sara man ay nagsabi, siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito. At hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin. Kaya't hindi ko ipinahihintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta. At ikaw ay pinanalangin niya, at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, at talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagaan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito, at ang mga tao ay natakot na mainam. Na magkagayi tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo? Na dinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? At sinabi ni Abraham, sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatay nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko, na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin sa lahat ng dakong aking datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at ipinagbigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sara na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, narito ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sara ay sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa inyong kapatid. Narito, ito ay iyong piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo.
at sa harap ng lahat na nagbangong puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. Sapagkat sinarhang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech dahil kay Sara na asawa ni Abraham. Henesis Kabanatang 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inhiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sara, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinagpaalam, at siya nagpaalam at nagala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kanyang inilapat ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang humatay ng bata. At naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, na ano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. At naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin,
kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandaang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakapamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech. At gumawa silang dalawa ng isang diban. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan itong 7 korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beersheba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba. At nagtindig si Abimelech at si Pikol nakatipan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Pilisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba. At sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Henesis Kabanatang 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno. At ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 3 araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghinday kayo rito 10 ng asno, at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. At dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy. At tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos,
sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki. Sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh. Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayon nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Beersheba. At tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Hus ang kanyang panganay, at si Buz ang kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram, si Chesed din naman, at si Haso, at si Bildas, at si Jitlam, at si Betuel. At naging anak ni Betuel si Rebeka. Ang 8 ito ay naging anak ni Milka kay Nahor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ang kanyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas, at si Maaka. Henesis Kabanatang 23. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiryat Arba na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan. At naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay, na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, linggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan, upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at sumukot sa bayan ng Lubay, sa mga anak nga ni Het, at nakiusap sa kanila, na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Sohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang. Sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin, upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo.
Si Efron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het, at sumagot si Efron na Heteo kay Abraham. Sa harap ng mga anak ni Het, na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan, na sinasabi, "Hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan, ay ibinigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay." At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain, at nagsalita kay Efron sa harap ng bayan ng lupain, na sinasabi, "Maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang. Tanggapin mo sa aking